Magandang araw mga bata. Narito ang ating aralin ngayon sa Makabansa. Quarter 2, Week 3, Day 1. Pamilya batay sa bumubuo nito. Bago tayo magtungo sa ating bagong aralin, ay balikan muna natin yung nakaraan nating aralin. So ano-ano ba ang iba't ibang uri ng pamilya? Meron tayong tinatawag na two-parent family, solo parent family, at extended family. Ano nga ba pag sinabi nating two-parent family? So, ito ay binubuo ng dalawang magulang. So, pwedeng isang nanay, isang tatay, dalawa sila. Pwede rin namang dalawang tatay, two-parent family din yon. Kasi may mga pamilya na ganun. Pwede rin na dalawang nanay, kabilang pa rin siya sa two-parent family. Pag sinabi naman nating solo parent family, ano nga bang ibig sabihin nun? Natatandaan nyo pa ba? Kung ang sagot nyo ay meron lamang silang iisang magulang, tama kayo. Pwedeng isang nanay, wala yung tatay niya, o kaya isang tatay, wala yung nanay niya. At pag sinabi naman nating extended family, ito yung pinakamalaking pamilya kasi kasama nila sa kanilang tahanan ang kanilang lolo, lola, o kaya ang kanilang tiyo at tiya at mga pinsan. Ngayon, para sa layunin natin sa araling ito, nailalahad ang kwento tungkol sa extended family na ibabahagi ang saloobin tungkol sa pagkakaroon ng extended family. Basahin nyo nga, malaking pamilya. So pag sinabi nating malaking pamilya, binubuo ng magulang, anak, lolo, lola, mga kamag-anak tulad ng pinsan o pamangkin o sila madalas yung kabilang sa extended family. Panatag na kalooban. Kapag sinabi nating panatag na kalooban, wala kang pangamba o pag-aalala. Hindi ka nag-worry. Ngayon, may babasahin ako sa inyong kwento kung saan ang mga salitang binanggit ko kanina ay inyong mababasa o mapapakinggan. Ang pamagat ng aking kwento ay ang malaking pamilya. Si Ben ay may malaking pamilya. Ito sina Lola, Lolo, si Ben at ang kanyang pusa, si Tita, Tito, si Bunso at ang kanyang mga magulang. Masyadong maraming tao! Wala nang lugar si Ben para maglaro. Sa wakas, ang kanyang pamilya ay naidlip sa tanghali. Kinuha ni Pusa ang PC. Ngayon, maaari nang maglaro sina Ben at Pusa. Sobrang saya niya! Bumagsak! Naku po! Umiyak si Bunso. Pinagalitan ng nanay si Ben. Pinagalitan din ng tatay si Ben. Pati rin si Lolo ay nagalit kay Ben. Sumagot si Ben sa mga nakatatanda. Wala akong lugar para maglaro. Maliit ang bahay. Malaki masyado ang ating pamilya. Umiyak si Ben ng malakas. Ah! Umiyak din si Ben ng mahina. Si Ben ay nakatulog na. Nagising si Ben, tila may kakaiba sa kanilang tahanan. Wala si Bunso, wala si Nanay, wala si Lola, wala si Lolo, wala si Tatay, wala si Tiyo o si Tiya. Si Ben ay nag-iisa na lamang sa kanyang tahanan. Maganda ito! Ngunit biglang dumilim. Anong nangyari? Kumidlat sa kalangitan. Dumagungdong sa lupa. Nasaan silang lahat? Narinig ni Ben ang ulan, pagkatapos ay narinig din niya si Nanay at ang kanyang lolo at lola kasama si Bunso. Patuloy ang pag-ulan, nakauwi na rin si Tatay. Si Tiyo at Tiya ay nakauwi na rin. Lahat ay basang-basa.
Panatag ng kalooban ni Ben. Maganda rin palang mayroong malaking pamilya. Naunawaan nyo ba ang ating kwento? Kung hindi, maaari nyong ulitin yung video. So, sino ba yung pangunahing tauhan sa ating kwento? So, ito ay si Ben. So, ilan sila sa loob ng kanilang bahay? O, narito ang pamilya ni Ben. Si Lola, Lolo, Ben, kasama ang pusa niya, si Tita, Tito, Bunso, at ang kanyang magulang. So, ilan lahat yung tao ha? Yung tao sa bahay ni Ben. So, meron tayong 8. O, 7 yung nakasulat dito, pero 8 lahat sila kasi 2 ito, si nanay at tatay niya. Ano ang nangyari na labis na nabahala si Ben? Okay, ano yung pangyayari na nabahala si Ben? Yan, nung biglang dumalim tapos mag-isa siya sa kanilang tahanan. Bakit naman natag ang kalooban ni Ben? O, kasi dumating na ang kanyang pamilya, 'di ba? So, sino ba namang hindi matatakot nun? Sobrang dilim sa paligid. Tapos mag-isa ka lang. Bakit nasabi ni Ben na masaya pala ang mayroong malaking pamilya? O, syempre, dumating yung point na nag-isa na siya, pero akala niya masaya siya kapag mag-isa siya, nakapaglaro siya. Pero, nung dumating na yung kinatatakutan niyang kulog at kidlat at walang iniisa sa bahay nila, wala siyang mapuntahan. No? Wala siyang mapuntahan para i-comfort siya dun sa takot niya. Kaya, mahalaga na mayroong pamilya. Ano-ano ang karaniwang ginagawa ninyo kasama ang bawat miyembro ng pamilya? O, may iba-iba ba kayong ginagawa? So, marahil ang iba sa inyo ay namamasyal, nagsisimba, o yan, nagsuswimming, nagdarasal, o magagandang gawain nyo ng inyong pamilya. So, ano nararamdaman nyo kapag ginagawa nyo yon kasama ang inyong pamilya? So, madalas, lalo na ba, Pasko, bagong taon, di ba? Masaya yon. Masaya kapag kumpleto ang pamilya. Gusto nyo bang ginagawa palagi yung ginagawa ng pamilya nyo? Bakit? Sige nga, sagutin nyo nga. Halimbawa, gusto nyo lagi kayo nagsisimba. Bakit? Okay, so ngayon naman, sagutin nyo ito. Titingnan natin kung naunawaan nyo ba ang kwentong aking binasa. So, piliin lamang ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Sino ang may malaking pamilya? A. Ben, B. Bam, C. Berto, D. Bes. Okay, so ito ay si Ben. Yan, si Ben ang may malaking pamilya. Okay, ito yan. Next. Ano ang kinuha ng pusa upang laruin? A. Bola, B. PC, C. Manika, D. Lapis. Okay, so yun ay PC. Bakit hindi makapaglaro sa bahay si Ben? A. Malaki ang bahay, B. Maganda ang bahay, C. Maliit ang bahay, D. Madumi ang bahay. O, syempre, ito ay dahil maliit ang bahay nila na wala siyang makuhang space. Si ni Ben nang siya ay magising sa kanilang tahanan. So, ayan, A. Maingay, B. Nagkakantahan, C. Nagtatakbuhan, D. Walang, tahimik lamang at walang katao-tao. Okay, so tahimik lang at walang tao. Sa katapusan ng kwento, saan na lamang kaya naglaro si Ben? Sa paaralan, sa palengke, sa kapitbahay o sa labas? Okay, sa labas. So, kung meron kayong ground, pwede doon. No, kaya lang marami ngayon ng bahay na, lalo sa mga subdivision, no, walang ganon. Ayan, so naway natutunan nyo ang ating aralin ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!